During your investigation, walang salaysay o anuman pong at least probable cause or iota of evidence linking Atong Ang sa mga missing sabongero? Meron naman, no? But not solid. Yung merong nakatakbo doon na dalawang sabongero na narinig niya doon sa usapan habang nag-uusap ito si Dondon Patidungan at allegedly si Atong Ang daw. Tinatawag niya na boss. Nag-uusap sila sa cellphone na may instruction na binibigay daw kay Dondon Patidungan na ibiyahin na ninyo yan, kunin na ninyo yan at ibiyahin nyo. So yun ang narinig nung yung witness, no, doon sa sabungan. So isa yun sa nagli-link, no, ng sa pangalan ni Atong Ang, pero very very weak kasi hearsay pa rin yun, Ted. Hearsay na ang dating noon. So kailangan pa talaga natin ng mas mabigat. Kaya nga sinabihan ko yung sa ating committee report, we recommend PNP and NBI to continue with the investigation. Opo. Nung panahon po ninyo sa inyong investigasyon, meron na bang nababanggit na mga police officials and personnel na involved dito? Meron, Ted. In fact, doon sa committee hearing natin mismo, may mga police na membro ng Batangas Police Provincial Office Intelligence Division, Intelligence Section na tinuturo, mga intel operative, tinuturo positively nung nanay, asawa at kapatid nung isang missing na si Mr. Lasco na isang Master Agent. Master Agent na dinukot doon sa loob ng bahay nila sa San Pablo City, Laguna. Laguna. San Pablo City, Laguna, dinukot. Positively identified. And nakasuhan ito, Ted. Kinasuhan ito ng sa ADG, itong mga pulis na ito. And I don't know kung ano na nangyari sa kaso. Paghingi ako ng update sa ADG. Okay, sige po. Opo. Sir, kayo po bilang dating Chief PNP at naging investigador, ano po ang inyong so far assessment sa mga balita na lumalabas dito sa kaso ng mga sabongerong ito at ano ang maaari niyong pwedeng sabihin o advice man kung mamarapatin po ninyo kay Chief PNP Torre ngayon sa ginagawa po nilang investigasyon? Well, they should dig deeper into their investigation at establish an airtight case against the perpetrators nitong krimen na ito. Dahil I am sure, kahit sino man siguro, hindi ba naniniwala na itong 34 na mga sabungero ay will just vanish in thin air at napakagaling na pagkagawa. Hanggang ngayon, wala tayong makitang body of the crime. Kaya nga, hindi tayo nakapag-file ng murder case laban doon kina Patidungan et al. Ang naipile lang na kaso noon ng CIDG ay serious illegal detention at kidnapping ata ang nakaso nila. So, malinis na pagkatrabaho ito, Ted. Ito'y hindi basta-basta lang mangyayari randomly, kundi well-planned, well-organized, well-orchestrated, and well-funded itong krimen na ito. So, dapat ayusin ng PNP para mabigyan ng hustisya yung mga nawawalang mga sabongero.